Tumulo ang luha ko sa labis-labis na ligayang nararamdaman ko sa kaalamang magkaibigan lang pala sila. Shit, napadrama patuloy ako. Ang main na iyon? Umanda ka sa akin, baby. Magkakahabulan tayo kahit umabot tayo sa ibang planeta. Hahabulin kita. Looks like my true sons are having a good time. Napaayos kami ng upo ni Adrian nang may magsalitang baritonong boses sa likuran namin at bumungad ang nakangiting muka ni Daddy. Naupo ito sa kaharap naming lounge chair na palipat-lipat na ang tingin sa amin ni Adrian na magkatabi. You know what, sons? This is the best night ever of my life. The best birthday gift I've received from our Almighty God. Anito na bakas ang saya sa tono at aliwalas ng muka na nakamata sa aming magkapatid. Ang dramatic ng birthday king. Namilog ang mga mata namin ni Daddy na napalingon kay Adrian na napakalambot at arte ng pagkabigkas nito. Napatutup ito ng bibig na namumutlang palipat-lipat ng tingin sa amin ni Daddy na natigilan dito. Napangiwi itong nag-peace sign sa amin. Napakurap-kurap pa ako nang ma-realize ang nangyayari. Langya, bakla ba ang kapatid ko? At bumigay ka rin, baklita ka. Napalingon ako kay Daddy na nalalaki ang mga mata habang sa Adrian ay napatay yung napapairit na niyakap si Daddy na napapahalakak lang at gumanting yumakap kay Adrian na napapairit pa rin. OMG, Daddy! Kailan niyo pa po alam? Napapatiling tanong nito na nagpakandong na talaga kay Daddy na tatawa-tawang napapailing dito. Maging ako'y napakurap-kurap na lamang sa nakikita at naririnig. You're my son. Paano hindi ko malalaman? So, pwede na po ako magsuot ng bra at panty? Nasamid ako kaya napatingin sila sa akin na natatawa na rin. Ay, akala ko pa naman magkakaroon ako ng kapatid na lalaki na makakabonding ko sa mga gawain ng magkakapatid na lalaki pero ay, pusong mamon pa pala ito. Try me, Adrian Castañeda. Isasabit kita sa chopper pati warik palibot ng buong mundo hanggang sa magtanda ka. Natatawang banta ni Daddy na ikinangiwi nito at muling niyakap ito. Mukhang kahit paano ay maayos naman pala ang pakikisama nito sa nakababatang kapatid ko sa nakikita kong uri ng samahan nila. Teka, kung bakla ka, bakit mo pa inanakan si May? Nautal at kabadong tanong ko. Napalingon naman ang mga ito sa akin na nangingiti. Sino bang may sabing anak ko si Lander? Inaanak ko yun, pero tunay na anak na rin ang turing ko sa kanya, kuya. Napakurap-kurap ako. Parang sasabog na nga ang puso ko sa lakas ng kabog nitong dinig na dinig ko. Nangatog ang mga tuhod kong parang tinakasan ng lakas sa buong katawan. Napaiktad ako nang hawakan ako nito sa kamay kong nanlalamig na at naninigas sa abot langit na kabang lumulukob sa akin ngayon. You mean, hindi ikaw ang ama ng anak ni May? Tumangutango itong ikinatayo ko. John, kung hindi mo anak si Lander, ibig sabihin, anak ko siya? Tumayo na rin ang mga itong tinapik ako sa balikat para akong lumulutang sa alapaap na nawawala sa sarili sa mga nalaman. Go, kuya. Suyuin mo na ang mag-ina mo. Erica's personal voice. Palakad-lakad ako sa silid namin mag-ina at hindi mapakali. Para akong kinakabahan at hindi makalma ang isip at puso. Naihimbing na si Lander sa kama at tapos na rin ang party. Natatakot naman ako lumabas ng silid dahil baka nandito pa ang buwisit na Linda na iyon. Kainis, tama bang kunin niya ang panty ko? Langya, naisahan pa ako ng mokong. Ang bilis na niyang kumilos ngayon na nalalagpasan na ang kapilyahan ko. Napaiktad ako na mag-vibrate ang phone ko sa bedside table kaya dali-dali ko itong tinungo. Napapilig ako ng ulo nang makitang unregistered ang caller. Bigla akong kinabahan. Parang may nag-uudyok sa akin na sagutin ko ito. Napahinga ako ng malalim at pilit kinalma ang sarili bago sinagot ang caller. Senyorita Erica? Ani ng baritonong boses sa kabilang linya. Napalunok ako. Kilala ako ng caller pero mga tauhan lang namin ang tumatawag sa akin ng senyorita. Yes, what's this?
Pigil-pigil ang hininga ko na hinihintay ang isasagot nito. Senyorita, si Makoy po ito. Isa sa mga tauhan niyo dito sa paraiso. Nabuhayan ako nang magpakilala ito. Tanda ko nga siya dahil sa lahat ng tao ni Mommy sa paraiso ay isa ito sa mga magaan ang loob ko. Lalo na't napakagalang nitong hindi ko nakikitaan ng pagnanasa kapag kaharap ako. Yeah, I remember you. Bakit napatawag ka? Senyorita, kailangan niyong pumunta dito sa paraiso. Ang senyora, nasa panganib po siya. Narinig ko may plano silang itumba ngayong gabi sa senyora. Nanginginig ang boss nitong ikinatayo ko. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak ko ang isinaad nito. Are you kidding me? Hindi magandang biro ang sinabi mong iyan, Makoy. Makakatikim ka sa akin. Bulyaw ko kahit kabado ako at iba na ang nararamdaman ko. Parang bigla akong naisip si Mommy at namimiss na ito. Senyorita, nagsasabi ako ng totoo. Pumunta na po kayo dito. Pumuslit lang ako para mabigyan kayo ng babala sa mga mangyayari dito sa Lalo akong nagulantang nang maputol na ang kabilang linya. Taranta kong muling i-denial ang number nito pero out of coverage na ito. Shit, come on. Sinubukan kong i-dial ang number ni Mommy at mariing napapikit nang mag-ring ito. Hindi ako mapakali na napapakagat na ng hintuturo para ibsan ang kaba at takot ko. Mom! Napasigaw ako nang sa wakas ay sumagot ito. Iya? You're using Philippine number. Nandito ka ba sa bansa? Napapilig ako ng ulo dahil kalmado naman ito. Mom, where are you? Nasa Nagulantang ako, lalo nang matigilan ito at makarinig sa paligid ng nagbabarilan. Mommy! Mommy! Tumulo ang luha ko nang tuluyan na itong mawala sa kabilang linya. Hindi! This can't be! Mabilis akong lumabas ng silid at nagtungo ng rooftop. Siya namang salubong ko sa isang katulong nila Adrian. Yaya, hanapin mo si Adrian at pakasabing samahan mo na si Lander sa silid. May pupuntahan lang ako. Gulat man ay napatango ito na iniwanan ko at patakbong nagtungo ng elevator. Hindi na ako nakapagpaalam at basta na lamang sinakyan ng isa sa mga nakaantabay na helicopter nila Adrian dito sa rooftop. Napapamura na lamang ako na ganito ang maaabutan ko sa pag-uwi namin. Kaya naman pala kinakabahan ako na hindi mapakali. Malalagot sa akin ang may kagagawa nito. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang sinumang gagalaw sa ina ko. Hindi ako makapapayag. Wag ang nanay ko. Panay ang tulo ng luha ko habang nasa arena ako. Matagal-tagal na rin huminto kami sa ganitong gawain. Magmula nang lumagay na sa tahimik ang mga kaibigan ko ay nanahimik na rin ang grupo naming tinaguriang The Fierce Ladies. Pero ngayon ay mukhang lalabas na naman ang sungay ko na pilit ko nang ibinabaon sa limot. Paglapag ko ng pampang ay kapansin-pansin ngang wala ni isang tao ang nagkalat dito sa resort na ikinabahala ko lalo. Patakbo ako nagtungo ng basement nitong hotel kung saan ang lagusan papasok ng paraiso. Abot langit ang kaba ko dahil napakatahimik na ng paligid. Nasa hallway pa lang ako nang makitang maraming nagkalat na katuwang duguan sa paligid. Lalo akong nilukob ng kakaibang takot at may pagmamadaling tinakbo ang opisina kung saan ang tambayan ni Mommy. Maging dito sa casino at clubhouse area ay nangabasag ang mga gamit. Nagkalat ang katawan na mga wala ng buhay at nagmistulang ilog ang sahig sa halo-halong dugo na umaagos sa mga tao dito. Dinampot kong isang caliber na nadaanan ko at nagpatuloy. Ngunit hindi ko pa man nararating ang opisina ni Mommy ay may mga tao na ditong nagkukumpulan. Napakubli ako at pinapanood ang mga ito. Umiiyak ang iba at bakas ang takot at pag-aalala. Nakahinga ako ng maluwag dahil tsak kong hindi sila kalaban. Ano nangyari dito? Matapang kong tanong na ikinalingon nilang lahat at agad na nagsaluhod. Natigilan ako pero nagpatuloy akong pumasok ng opisina ni Mommy para lang makita itong naliligo sa sariling dugo. Mom! Tinakbo ko ito na agad na kinarga. Mommy! Mommy! Napakagulhol akong mahigpit itong niyakap nang makitang tadtad ng bala ang katawan nito. Maging sa noo ay may tama. Siniguro ng killer na mapapatay niya
ang aking ina. Hindi ko napigilang mapasigaw habang yakap ng mahigpit ang wala ng buhay kong ina. Napakasakit sa akin na isa akong professional trained assassin pero hindi ko man lang naprotektahan ang nanay ko. Napakuyom ako ng kamao na nagngingit-ngit ang mga ngipin. Senyorita! Tawag sa akin ng pamilyar na boses. Napalingon ako dito at bumungad sa akin ang lalaking duguan din na may tama sa kanang dibdib na sapon nito. Maingat kong ibinaba si Mommy sa sahig at tumayo para lang kwelyuhan ito. Ano nangyari dito, ha? Napakaraming yung tauhan dito pero ni isa sa inyo walang nakaprotekta sa mommy ko. Bulyaw ko na ikinayo ko ng mga ito na napapahikbi. Saka ko lang napansin na lahat sila ay may mga tama ding iniinda. Umigting ang pangako, napabalang na binitawan ito na napapayukot humihikbi. Sino? Sinong may kagagawa nito? Malumanay ko ng tanong na napapasapos sa ulo. Senyorita, sino? Bulyaw ko dahil sa panginginig ng boss nitong tila takot na takot. Niluso po kami ng mga kalalakihang uniformado ng pulis. Ano? Gimbal na bulalas ko. Senyorita, ang sabi ng pinuno nilang siyang pumatay kay Senyora ay pakasabi daw namin sa anak ni Senyora na naningil lang ito ng utang. Dahil pinatay mo daw ang kanyang ina, kaya buhay din ng nanay mo ang kinuha niya. Napasa po ko ng ulo na nanghihinang napasandal sa lamesa ni Mommy. Rumagasa ang luha ko. Napailing-iling ako. Langhiya. Ang dami ko nang napatay pero mga kriminal lahat ng iyon. Wala pa akong napapatay na inosenteng buhay. Nakilala niyo ba kung sinong pulis na sinasabi niyo? Kabado kong tanong. Nagkatingin na ng mga ito nakitang takot na takot dahil sa itsura kong parang mabangis na lobo. Kuya mang kamao, nagingit-ngit ang mga ngipin. Nalilisik ang mga mata. Ang nating kasintahan mo, senyorita. Nautal na anito na ikinakunot noo ko. May mga tao silang pinauna dito, kaya wala kaming kalaban-laban ng umatake na sila. Pero ang pinuno talaga nila ang bumaril kay senyora. Inubos nito ang bala na magazine niya sa katawan ng nanay niyo. Sino? Nagingit-ngit ang mga ngipin kong tanong. Si Captain Lyndon Castañeda. Ano? Pagak akong natawa ng matauhan ako. Napailing-iling ako. No, imposible. Kasama ko lang siya kanina pero kung sa helicopter din ito sumakay, ay hindi malabong makarating agad ito dito. Paano mo nasabing si Lyndon ang may kagagawa nito, Makoy? Kababalik ko lang naman sa hindi ko pa nga nakakasalamuha ang nanay niya. Napayo ko itong nagpahid ng luha pero kalaunay nag-angat ng muka na sinalubong ang mga mata ko. Kabisado ko pa po ang mukha niya, senyorita. Siya ko, ang leader ng mga lumusob dito mga naka-civilian at uniformadong pulis katulad nito. Kung hindi niyo pa po nababalitaan, kabagailan lang inapatay din ang kanyang ina sa sarili nilang tahanan na kalunos-lunos din ang sinapit. At ang pinaparatangan nilang pumatay ay ikaw, senyorita. Ano? Gimbal kong bulala sa narinig. Kaya hindi po malayong ginantihan lang kayo ng dating kasintahan niyo, senyorita. Napailing-iling ako. Mariin ako napapikit ng malingunan ang ina ko na wala ng buhay. Napakuyom ako ng kamao. Ito ba ang igaganti niya sa akin? Kahit wala akong kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina, hindi niya pa rin dapat na ginamit ang pagiging pulis niya para patayin ang ina kong walang kalaban-laban. Castañeda, humanda ka sa akin. Ubusan ng lahi, ha? Ipararamdam ko din sa iyo kung paano mawala ng pamilya. Matapos kong ipakremate, si Mommy ay pinasara ko na ng tuluyan ang paraiso. Dinala din sa pribado naming ospital ang mga tao naming sugatan. Ang mga nagbuwis ng buhay ay inako ng kumpanya ni Mommy ang lahat ng gastusin para sa kani-kanilang pamilya. Ang pinakamahalaga na lang sa akin ngayon ay ang masingil ko, ang pumatay sa aking ina. Panay ang tungga ko sa wine na dala ko habang nakaupo dito sa buhanginan, tanaw ang papalubog na araw. Ilang araw na ba ako dito sa paraiso? Hindi ko na natawagan si Adrian kung kumusta ng anak ko.
Galit ang nagahari ngayon sa puso at isip ko. Hindi ko pa kayang makita ang anak ko. Natatakot ako sa sarili ko. Baka hindi ko makontrol ang sarili at madamay ang anak ko sa galit ko sa ama nito. Mapait ako na pangiti kasabay ng pagtulo ng luha ko. Dapat pala hindi ko na lang siya tinulungan noon. Hindi sana nagkagulo-gulo ang buhay ko. Buhay pa sana ang nanay ko. Mom, I'm sorry. Hindi ko man lang naipakilala sa iyong anak ko. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana hindi na lang ako umalis ng bansa at iniwanan kang mag-isa. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa pagiging supportive, loving, caring and understanding mother mo sa tulad kong spoiled brat at matigas ang ulo. Rest in real paradise, Mom. Don't worry about me. Kaya ko ng sarili ko. Ibibigay ko sa iyo ang stasyang nararapat sa ginawa sa iyo. Pagbabayarin ko siya hanggang kaapu-apuhan ng angkan niya. Napailing ako nagpahid ng luha habang nakamata sa araw na palubog at iniisip na ito ang aking ina. Kung saan nagpapaalam na ang liwanag na dala nito sa buhay ko. Pabagsak ako na higa ng buhangin at idinantay ang isang braso sa kamay habang hawak ko pa din ang bote ng wine na tinutungga ko. Hinayaan ko lang na tumulo ang luha ko. Ang hirap lang na kung kailan nagdadalamhati ako ay mag-isa ako. Hindi ko naman kayang makaharap ang sino man sa mga kastanyada, lalo na ngayon na nalaman kong kapatid ni Adrian ang Linda na iyon. Ang mga kaibigan ko, may mga kanya-kanya ng buhay at problema din ang mga iyon. Isa pa mga pamilyado na sila. May mga batang umaasa na sa kanila para idamay ko pa sa kinakaharap ko na problema. Alam ko naman na kung sino ang sisingilin ko. Nagngingilay-ngilay nga lang ako para patatagin ang dibdib ko sa paghaharap namin. Pagka akong natawa ng maramdaman ng isa-isang patak ng ulan, nanatili akong nakahiga dito sa buhangin. Pakiramdam ko'y napilayan ako sa pagkawala ni Mommy. Napadilat ako ng mata ng maramdaman na may nakatayo sa tabi ko. Unang bumungad sa akin ang payong na hawak ng kung sino para payungan ako. Nagtagis ang pangako ng malingunan kung sino ito. Pabalang akong tumayo at agad itong kinuwelyuhan. Anong ginagawa mo dito, ha? Hinahamon mo ba talaga ako? Gusto mo na bang ilibing na kita dito? Singhal ko na nanlilisik ang mga mata, pero imbes na matakot ito ay bigla kong niyakap ng napakahigpit na halos ikapisat ko na at hindi makakilos. Bitiwan mo ko! Pagpupumiglas ko pero mas sinigpitan lang nito ang pagkakayakap sa akin. Kahit anong pumiglas ko para makawala ay walang laban sa higpit ng yakap nito. Hanggang sa unti-unting napalitan ng paghagulhol ang pagwawala ko at nanatili lang itong yakap-yakap ako. Walang hiya ka. Papatayin kita. Papatayin din kita. Wala akong kasalanan sa'yo. Ikaw ang malaking atraso sa akin pero nanahimik at lumayo ako para hindi kita masaktan. Ito kung bang igaganti mo? Ang kunin mo ang buhay ng pinakamahalagang tao sa buhay ko? Siguraduhin mong nakahanda ka kapag nakawala ako. I swear, Lyndon. I swear. I'll show you how this angel turns into devil. Humihikbing banta ako habang nakasubsob sa dibdib nito. Nangihina ang mga tuhod kong nanginginig sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko pero nagahari ang matinding galit dito. Galit na alam kong kapag napakawalan ko ay wala na akong sasantuhin. Ilang minuto kaming nanatili sa ganoong posisyon. Humihikbi ako sa dibdib nito na nakakulong sa mga bisig nito habang naliligo sa kasagsagan ng malakas na ulan. Wala akong kasalanan, May. Kung talagang kilala mo ko, alam mo wala akong gagawing ikasasama ng loob mo. Na ikagagalit mo lalo na ang ikasisira ng tiwala mo. Hindi kita kayang saktan, May. Mula noon hanggang ngayon. Mahinahong saad nito habang yakap pa rin ako na hinahagod-hagod sa likod. Sinungaling ka. Mula noon hanggang ngayon. Singhal ko na pilit na kumakawala dito pero mas sumigpit lang ang pagkakayakap nito. Malinis ang konsensya ko, May. Bakit pa kita hahanapin kung may atraso ko sa'yo? Naiintindihan ko ang galit sa puso mo dahil katulad mo'y nawalan din ako ng ina sa di katanggap-tanggap na paraan. Pinatay nila ang nanay ko sa mismong teritoryo namin at itinuturo ka.
Natigilan ako sa isinaad nitong bakas ang galit at puot sa tono. Pero hindi ako naniwala, May. Hindi ako naniwala ang kaya mong patayin ang ina ko para lang makaganti ka sa akin. Kasi kilala kita. Kasi mahal kita at may tiwala ako sa'yo. Napapikit ako napasubsob sa dibdib nito kasabay ng pagragasang muli ng luha ko. May mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang saktan ka. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon pero May, inosente ako sa lahat ng paratang sa akin mula noon hanggang ngayon. Inosente ako. Magtiwala ka naman sa akin, oh. Makinig ka naman sa akin bago ka manghusga. Bago ka mang-iwan. Natahimik ako. Kahit galit na galit ako ay mas nanaig ang kutob kong nagsasabi ito ng totoo. Hindi mo ba nakikita, May? Pinagsasabong tayo. Una sa natap akong kinuha ang diamond necklace mo. Kasunod ang pagpatay sa nanay ko at ang pag-iwan ng note na nagpapahiwatig na ikaw ang pumatay dito. Ngayon naman ang ina mo ang pinatay at ang tinuturo ay ako. Sino bang makikinabang kapag nagkagalit at nagkasira na tayo, ha? Malumanay pa ring tanong nito. Napaisip ako kung sino nga ba. Umigting ang pangako na naramdaman nito kaya mas niyakap pa ako. Para na akong mapipisat sa yakap nitong napakahigpit. Regine, ano ka ba? Huwag mo namang husgahan yung tao. Wala siyang kinalaman dito. Nagpanting ang pangakong nakakuyom ng kamao. May duda ako. Tingin mo ba? Tapat lahat ng mga tao ninyo sa inyo? Napapalunok akong unti-unting lumuwag ang pagkakakuyom ng kamao ko. May, si Ismael, alam mo bang may gusto siya sa'yo? Na-obsess siya sa'yo? Siya ang nag-set up sa akin noon dito para magkasira tayo. Alam mo yun, ng isa sa mga tao ninyong pinag-abutan mo ng ATM, yung Makoy? Siya ang nagsabing obsessed ang tao ninyong si Ismael sa'yo. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa isinaad nito. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko. Bakit ba nangyayari sa akin ito? Langya, nagmahal lang naman ako. Bitaw, madiing saad ko. Ayoko. Mas sumigpit pa ang yakap nito. Bitaw sabi. Ayoko. Sigaw din ito. Ba't sinisigawan mo na ako? Sinisigawan mo din naman ako. Mahinang saad nito. Walang giya ka, Lyndon. Hindi na ako makahinga. Napahalakak itong unti-unting niluwagan ng pagkakayakap sa akin. Napangisi akong akman susuntukin na ng panay ang suntok at kurot ko sa dibdib nito na ngayon nilalamutak na ang mga labi ko. Hindi ko mailayo ang mukha ko dahil hawak ako nito sa batok at nakayapos ang isang kamay sa bewang ko. Ang kapal mo, ha? Huwag kang halit ng halit. Hindi pa man ako nakakahinga ng mabuti ay muli na naman akong kinabig sa batok na malalim na siniil sa mga labi. Hinihingal akong sumisinghal dito, natatawa-tawa lang. Sinamaan ko ito ng tingin na kumindat lang. Langi ang pante ko, nahuhulog na naman sa isang ngiti at kindat lang nang walang hiyang kastanyadang ito. I love you too. Napanganga ako sa isinagot nito. Napahagikik pa itong muling sumiil sa akin na ikinabilog ng mga mata ko. Walang hiya ka. Shoot na? Pwede naman, baby. Ulitin natin? Dito ba o dyan sa dalampasigan? Kahit saan naman pwede ako, baby. Napanganga akong namula sa isinaad nito. Napapangisi pa itong nagniningning ang mga mata sa akin. Ba't ang kapal mo naman, Kastanyada? Makapal na ko makapal. Ganun kasi kakapal ang pagmamahal ko sa'yo, baby. Napapakagat-labing pangaakit nito na pinipigil ang pilyong ngiti sa mga labi. Shit, Lyndon. Kilabutan ka nga. Nagngingilay-ngilay pa ako. Napahalakhak itong muling kinabig ako sa bewang at napapalunok nang maramdaman ang pamilyar na umbok nitong nakadikit sa puson ko na ikinakikislot ng pagkababae ko. Bakit? Pwede ka naman magngilay-ngilay habang naglalabing-labing tayo, baby. Paanas nito na nagsisimula ng pumipisil-pisil sa bewang ko. Napapakura pa akong hindi makapaniwalang nakamata dito. Pagkak akong natawa na napailing, ibang klase. Ang landinay ang kapal pa.
Pero gustong gusto ko kaysa dati na ako ang nagbibigay na lang lagi ng motibo. Ay, paano naglahong parang bula ang galit ko at agam-agam sa kanya. Isang yakap, isang halik, isang ngiti, isang kindat. Langya, wala na. Game over. Langya, baby, malulumpo kita. Ginigigil mo ko. Ang gwapo mo pa namang walang hiya ka. Napahalakak itong muling sumiil sa mga labi ko na ikinangiti at yakap ko sa batok nitong sinabayan ng mas maalab, mas mapusok, mas malalim ang iginagawad nitong halik. Langya, paktay na this. Lander ko, magiging kuya ka na ng wala sa oras. Ang landi naman kasi ng ama mo. Labing-labing daw. Gustong gusto ko yun. 5 taon din akong walang dilig. Tigang na ang tao. Third person over voice. Napapangisi ako na naging matagumpay ang plano. Napadantay ako ng paa sa lamesa nitong hideout namin habang nilalarong pinapaikot-ikot ang whiskey ko sa baso bago sinisimsim. Boss, paano si Makoy? Baka naman magsalita iyon. Mabulilyaso pa mga plano natin. Ani, ng kanang kamay ko. Napailing na lang ako. Hanggat hawak natin ang mag-ina niya, susunod siya sa mga utos ko dahil kung hindi, boom! Ipadadala ko sa kanya ang sabog na bungo na mag-ina niya. Nakangising saad ko. Natahimik ang mga itong nakikiselebrate sa akin sa success ng operation namin. Ang itong ba, si senyora na amo namin. Hindi naman sana aabot sa parte na kikitlin ko ang buhay niya dahil dekada na rin akong aso niya. Kanang kamay, pero tumanggi siya. Tumanggi siyang ibigay sa akin ng anak niya, si Senyorita Erica. Alam ko itinatago niya ang senyorita ko kaya ilang taon ko na itong hindi nakikita. Ni wala akong balita kung nasaan ito dahil hindi na active sa social media account niya. Dekada ko na ring minamahal ang anak ng amo ko. Pero kahit lakas itong playgirl ay napakailap niya pagdating sa akin. Tipong hindi niya man lang ako tapunan ni katiting na sulyap habang kaharap. Nagingit-ngit ang loob ko noong gabing dinala nito ang kasintahan dito sa paraiso. Kitang-kita ko pa kung paano siya paulit-ulit inaangkin at sinasamba ng lalaking iyon habang nasa kasagsagan sila ng malakas na alon. Malakas na ulan. Walang pakialam kahit bumabagyo dahil bumabagyo din ang nag-aalab nilang sagupaan. Gustong gusto ko nang itumba noon ang lalaki niyang nagpapakasasa sa katawan ng senyorita ko na dekada ko nang pinagpapantasyahan. Kaya naman nang makauwi na ang mga ito ng rest house ni senyorita ay sinundan ko sila at naghanap ng tiyempo. Sakto namang umaayon sa akin ang kapalaran nang makita si Lyndon na lumabas na may sinalubong na babae sa harap ng rest house at inihatid sa kabilang isla kung saan ang resort. Nakita ko rin na nagwawala noon si senyorita nang makita ang dalawa. Nagtungo ito noon sa lagoon na kaharap ng kanyang rest house at inakyat ang napakataas na bato. Kaya naman malaya kong napasok ang bahay nito at nakuha ang diamond necklace nito para iparatang kay Lyndon at magkasira sila. So sobrang inis, galit at selos ko kay Lyndon ay pinabugbog ko ito hanggang nawala ng malay. Siya namang dating na senyorita at ipinaalam kong ninakaw na Lyndon ang necklace nito. Lihim akong nagdidiwang nang makitang nasaktan at napaniwala ako sa senyorita at umalis ng resort sakay ang helicopter nito na iniwanan sa Lyndon. Kahit labag sa loob kong hindi ito pinapatay ni senyorita ay sinunod ko na lamang ang utos nitong pakawalan si Lyndon. Ang mahalaga naman ay sira na ito kay senyorita. Hanggang sa nalaman kong hinihintay pa rin pala ng Lyndon na iyon ang senyorita ko. Kaya bago pa niya ako maunahan sa pagbabalik ni senyorita dito sa bansa ay inunahan ko na. Walang kahirap-hirap kong kinitil ang buhay ng sarili nitong ina sa tahanan nila mismo at pinalabas na si senyorita Erica ang may kagagawan para mapalitan ng galit ang pagmamahal nito at sa huli ako ang magwawagi. Sa akin pa rin babagsak ang senyorita ko. Pero kung kailan naman hiningi ko kay senyora na amo ko ang kamay ng dalaga nito, saka naman niya ako tinanggal sa trabaho at nilait-lait pa ako. Hindi daw ang isang katulad ko ang karapat-dapat sa heredera nito. Kaya kahit wala sa plano, ay inihatid ko na ito sa kanyang himlayan.
Lahat ng sasagabal sa akin para makalapit sa Senyorita Erica ko ay itutumba ko kahit sino pa ito. Mabuti na lang at nakabalik na pala ng bansa ang senyorita ko. Kaya blessing in disguise na rin na isinat up ko ulit sa dati nitong kasintahan ang paglusob namin ng paraiso at pagkitil ng buhay sa ina nito. Sa ngayon, manonood na lang ako. Manonood kung paano magpatayan ang dating nagmamahalan. Alam ko isang batikang assassin sa senyorita. Walang-wala ang lakas at galing ni Lyndon kumpara dito kaya kampante akong sa kanilang dalawa, si senyorita mismo ang kikitil sa buhay ng lalaking minsan na nitong minahal. Kawawang Lyndon, hindi niya man lang maipaglaban ang sarili niya. Napapangisi akong naiisip kung paano magpatayan ang dalawa. Oras na malihis na sa landas ko si Lyndon. Malaya ko na makakasama ang senyorita ko. Paano ang paraiso, boss? Pinasara na ito ni Senyorita Erica. Napailing na lang ako na prenteng nakaupo sa swivel chair na umiinom. Bubuksan pa rin naman natin ang paraiso. Doon tayo magpapayaman. Lalo, walang magagawa si Senyorita sa oras na makuha ko na siya at sisiguraduhin mapapasunod ko ito sa plano. Ang mapangasawa siya at pamumunuan ang mga kaliwat kanan nilang negosyo. Sagot ko na ikinatango-tango ng mga ito.